Nagkaka-amnesia daw ang mga utangero pagdating sa singilan. Totoo ba yun? Kung totoo, bakit kaya? Ito yung mga ilang pag-uugali nila na napapansin nating magkakaparehas sila. Yung mga nangungutang, ganitong-ganito yung mga ugali nila, pare-parehas. Nagkakaroon sila ng selective amnesia. Yung tipong yung utang lang nila sa'yo, yung hindi nila matandaan. The ninja moves. Yung tipong mas mabilis pa siya kay Naruto magtago kapag nakikita ka na niyang paparating, yung magkakasalubong kayo sa kanto. Mas yari pa siya kung magkapit-bahay lang kayo. Di lagi kayong nagkakasalubungan at lagi siya nagtatago sa'yo. Lifestyle over liability. Yung para bagang wala siyang pambayad sa'yo, pero nakukuha niyang magpunta sa Starbucks, kumain sa mga restaurant, mag-shopping, tapos magpunta sa mga concerts. Dami pa namang concerts ngayon. Ito pa, laging may rider sa tapat ng bahay niya. Maghapon yun, lagi siyang may deliver. Ano yun? Tapos ang tanda-tanda na niya, nakikipaglaro pa siya ng taguan sa'yo. At may bagong version siya ng larong tagu-taguan na, yung ibablock ka niya sa lahat ng social media. Grabe. At ang pinaka nakakatawa pa dyan, gaslighter. Yung tipong pag sinisingil mo, siya pa yung galit tapos grabe yung stress niya. Wala pa awa. Very bad. So, wag naman daw tayong mapanghusga, di ba? Baka naman may dahilan. Baka naman may mga valid reason. Ano naman valid reason doon? Sige nga, Aber. Sige, anong valid reason? Ano yung mga dahilan? Bakit kaya? Ayon daw sa mga eksperto, psychological na pag-iwas or avoidance. Dahil sa kahihiyan o takot niya na ipakitang wala siyang pera o pambayad sa'yo, mas pinipili na lang nilang magtago o putulin yung communication sa'yo, yung hindi ka nakakausapin. Kaysa aminin na wala silang pera pambayad sa'yo. Ay, ito. Ang maling pag-uugali sa pera. Ang kakulangan sa financial literacy ay ang nagiging dahilan kung bakit mas inuuna nila yung luho nila kaysa sa obligasyon nilang magbayad ng utang. Grabe naman yun. Siguro naman kahit wala akong financial literacy, kung alam mo yun, yung pagiging nangutang kayo so pag inutang mo, bayaran mo kasi yung inutangan mo, pera niya yun, ipon niya yun eh. Kailangan niya din yun. Parang, alam mo yun, common sense na lang kasi yun eh. Ewan ko ba? Pakiramdam daw ng entitlement. Wow, entitled pa kayo! May mga tao daw talaga kasi na biglang nakakalimutan na utang pala yun, na inutang nila tong pera na to o yung produkto na hawak mo na. Hawakan mo yung produkto, biglang, wala na, nakalimutan na nila na utang pala yun. Tapos naghahanap na ng palusot kung paano kanila hindi mababayaran. Kaya ito lang ang mapapayo ko, huwag kang magpautang. Huwag kang magpautang kahit gaano pa nakakaawa yan. Kasi sa huli, ikaw yung kawawa. Yung tipong nagpautang ka na, sila pa yung galit at tataguan ka. Di, kawawa ka naman. Nung nangutang sila, sila yung kawawa. Ngayon na naniningil ka, ikaw na yung kawawa. Kaya, no. No na. Sa big no. Hindi naman ako expert. Ayon lang to sa mga experience ko. At ayon sa mga eksperto. Kayo nang bahala kung maniwala kayo sa mga pinagsasabi ko. Next time, bye!